Breaking news mga kababayan, nako po, Senador Marcoleta, sumabog po sa Net25. Grabe po ito mga kababayan dahil nga po itong Cabral files na ito ay sinasabi po ng palasyo na chismis lang at wala itong katotohanan at hindi ito katiwa-tiwala. Nako po mga kababayan, Senador Marcoleta, pinaringgan ng palasyo, pinaringgan si Tambaloslos, pinaringgan si Boyeng Rimulya at John Vic Rimulya dahil nga po dito sa ginagawa nila na tila inililihis ang tunay na mastermind. Gaya dito kay Cabral. Ano kaya ang totoong nangyari? Kaya dito mga kababayan, pinaringgan sila ni Marcoleta. Palalo si Auntie Claire na sinabi na chismis lang ang lahat ng mga pasabog ni Leviste. Totoo kaya mga kababayan na pinaringgan ni Senador Marcoleta? Abay, panoorin natin para mapanood po kung totoo. Huwag kayong maniniwala sa mga fake news, sa mga naninira kay Senador Marcoleta. Huwag kayong maniniwala dahil sinisiraan lang po ang ating magiting at magaling na senador. Si Senador Marcoleta, siya yung tagapagtanggol ng batas. Siya ang tagapagtanggol ng katwiran at katotohanan. Kaya yung mga loyalistang tanga na vlogger, huwag kayong maniniwala doon, huwag niyong panonoorin. Dito kayo manood kay The Wonders Philippines. Hindi fake news ito. So ngayon mga kababayan, ako po, buljak ngayon, si John Vic, sabi ba naman niya, malinis si Tambaloslos. Walang makitang fingerprint, walang makitang bakas. Ayun, sumabog sa pangalan ni Cabral Files. Pinakamalaking in-insert. Pinakita yan ni Leviste. So eto na mga kababayan, panoorin natin. Nabuljak lahat dito ang mga nagtatago ng katotohanan at bumabaluktot. Ping Lacson at Tito Soto, pinaringgan din. Abay, panoorin natin kung totoo. Panoorin po. Aling natin, hindi ka, sityo, hindi po pwede na. Kaya pinakikiusap ko, lagyan natin ng special provision na pwedeng ilipat but in the same province. Ayun. Huwag mo lang ililipat sa malayo. Yung malayo, oo nga. So kung barangay Apulid, basta yung buong Within the barangay munisipyo, din po, oh. okay pa rin. Para lang hindi kasi kapag kinwestiyon, teka muna, kanya, kayo ang nagsabi nito na kinakailangan, tukoy na tukoy. Opo. Pagkatapos ililihis mo, kayo may kasalanan. Hindi po, paano mong hindi mo ililihis batong buhay yung tinamaan. Kahit na sino, hindi mo na hindi matutusok yung tubo doon. Oh. So ililihis mo ngayon yan. Yun ang pinakiusap ko. Mukhang papayag naman sila. Yun ang pakiusap ko, mga ganun. Realistic naman yun Ganun pala. yung iba kasi, pagka iniba niya, iba iniisip niya pagkakakitaan na kung ano-ano Mali Kapag ganun ba, may mga engineer ba na... oo. Ganun? Alam nila makikita nila. Kasi ikaw ba naman kahit ikaw ang gumagawa na batong buhay yung nandun Ganun pala. Tama-tama. Hindi mo kayang yung kasama natin doon, si Engineer Ad Salvador, Nasa? Ito kasama. Engineer po ba yan? Ay, maintindihan niya yung sinasabi ko. Hindi mo na... Ililipat mo talaga. Kung alimbawa, ililipat mo ng mga 15 metro. Maiwasan mo lang siya. Opo. So, dapat payagan yung mga ganon. So, sasabihin ko, okay, hindi na natin mababago. Lagyan lang natin ng special provision. Opo. Na... Para hindi ma-technical. Basta within the province. Based on recommendation. Kasi kung within the region, masyado malayo na yun. Baka mamaya makaisip ng... Mapunta pa sa ibang region yun. Sa halip na Paniki, Tarlac. Mapunta doon sa, Biskaya. Yun lang ang aking pinakikiusap pagka sa budget. Pumayag Kaya lang, po ba? doon sa BICAM, hindi naman ako kasali ron. Hindi naman ako vice chair. Tsaka sinasama nila ako, pero... Hindi ka ako vice chair, kaya ayoko lumabag ng ating tuntunin. Ayun. Baka mapaaway pa kayo doon. Mabuti na lang. Baka mamaya, imbes na mapadali ang usapan dyan, magka-away-away lang tayo, di ba? Pero dun sa pag-aprobaho ng budget ay, botohan na lang, hindi nababasahin? Nababasahin nyo, kaya lang, ang nagiging problema, sa December 28 pa lang magiging available. Pagkatapos, magbubutuhan kayo ng 29. 29, no? Mababasa mo ba lahat yun?
ilang pahina ho yun? Siguro 450. Nako po. Oho. Oh, Kailangan nyo gumamit ng technology, Sen. Meron akong available eh. Gusto nyo bang... Si Nelson na ho, makakatulong sa yung 450 pages. Ay, sandali. Ilang... I-reduce niya sa 4 na pages yun. Eh, di ba? Oo. Meron na po mga technology ganyan ngayon eh. Oh, pero puro mali siguro yun. Hindi. Yung sa akin ho, mamahalin. Kaya tama. Kaya yung 24 na siya doon, kaya libre na po kayo, sir. Libre na kayo. Yung Kahit 23 ano pa sabihin nyo kamukha yung AI na yun, hindi niya malalaman na may batong buhay na tatamaan doon. Kahit kailan hindi niya kaya yun. Wala pang nakagawa ng gano'n. Ayun. Anyway, dito tayo sa ilan pa mga mainit na paksa. Teka lang, bago lang tayo tumawid. So, yung 29 po, after 29, recess na po kayo. Ang balik nyo para second week na po ng Enero. Ganun po ba? O, Gano'n nata. ayun. Oho. Yun pala, expect pa rin talaga natin pa rin, di ba iwasan ang reenacted, yung siguro ay first week, second week. Sabi na ni Secretary Ralph Recto, Executive Secretary, baka daw po yung mga first week bago mapirmahan ng Pangulong Bongbong. Paano po pala computation nun, Sen? Halimbawa, naka-isang buwan. Paano po kinukompute sa budget yun? Halimbawa, ni-reenact. Ito yung budget ng 2025. Ay, Yan ang isang buwan. kukupihin mo. Isang buwan yan. Hindi, paano, anong epekto nun sa 2026 budget? Mababaw? Aba, malaking epekto. Kung halimbawa, ang nailatag mo Opo. sa isang linggo pinag-usapan, isang Opo, buwan. sabihin natin isang buwan po para madaling O computation. halimbawa, 150 billion halimbawa, yung Opo. nandi 2026. Oho. 75 billion lang ang 2025. So, ang laki ng diferensya. Ganun O, di ba? palang ano nun. So, Plus minus pala yun. Halimbawa, may mga ospital na tinamaan doon halimbawa. Oho. O, edi, kukunti yung gamot na... Pero kung sa mga pagawaing bayan sen, di ba usually binibid mo naman yan October, January, February, hindi iusod mo ng konti ang ano. Ay, iba naman yun. Kasi nga, may mga multi-year naman na pinag-uusapan. Ito, yung mga procurement na kinakailangan naman Ayun, na pala, maipundar mo sa within loob that ng isang month. buwan, hindi ba? Oo nga pala, no. Tapos paano yung sweldo ng mga... Sana hindi nagbago yung sweldo, di ba? Sweldo ng mga manggagawa isang buwan. Oo nga pala, doon pala ang epekto nun. Ay, nako. Anyway, ano pa ba, Nelson? Mainit na issue ngayon. Bago matatapos na ang taon, hindi natin maiwasan na puro masaya ang ating pag-uusapan. Kaya nga eh. Di ba dapat masaya? Oo. Well, Kaya yun talaga lang- ang hinahangad natin. Oo, pero dahil matatapos ang taon, hindi natin siguro may iwasang sabihin at itanong sa inyo, Sen, na ano nang nangyari sa investigasyon sa flood control? Kasi una, sa Senate, ang sabi... Di ba dapat palitan natin ng sistema kung minsan? Palagi na lang akong tinatanong niya, kung kayo naman tanongin ko halimbawa. Hindi See? Ganda. Order na tayo. Ayan mga kababayan dyan, tila may papasaringan si Marcoleta dito. Kasi nga naman, isipin nyo, sabihin ba naman na chismis lang itong Cabral files na ito at walang katotohanan? Anti-clear? Grabe ka naman. Nabanggit lang yung mga amo mo, si Tambat saka si Sandro, sasabihin mo, chismis na naman, nabanggit yung si Mrs. si BBM 100 million. Chismis na naman ito. Naku po mga kababayan, kaya si Marcoleta, may pariringgan dito O check nga po Naku po, bali-balita si Cabral, nasa Portugal daw Yan yung kumakalat Totoo kaya ito, mga kababayan? Panoorin po natin. Kagaya ng binabanggit natin, ang nangyari, masyadong maanomalya ang problema na idinulot ng flood control na yan. Ngayon, siguro sa kabiglanan ay hindi nila malaman kung paano na nila ngayon ihinto. Kung ihinto nga nila, paano nila ihinto yan? Nang walang... mabuti pa kami, palagi ko sinasabi. Ako nakagawa na ako ng report Oo, yun sa inyo po. Oo. Kahit ano pang mangyari dyan, basta kami, nakagawa na kami ng report. Sa pananaw namin, sa minority, lalo na ako dahil sa naging chairman naman ako ng Blue Ribbon, nakapagdinig naman kami ng mga ilang
Opo. buwan, ano? Oho. At maging nung panahon nung pumalit sa akin. At sa akin palagay, sapat na yung nakita ko. Maliban na lang nung nagkaroon ng iba pang mga issue na lumitaw. Dahil nagsalita ang maraming mga nadamay dyan sa sa usapin na yan. Siguro pinag-iisipan nilang mabuti, paano natin gagawa ng paraan ito? Paano ihinto ito, di ba? Opo. Ano ba iniisip mong dapat na gawin nila? Hindi kasi parang wala hong period eh. Hindi na, parang Walang hindi konklusyon, natapos. At walang rekomendasyon ang kasalukuyang nag-iimbestiga kung ano gagawin doon sa mga nasangkot sa usapin ng flood control, Sen. Kasi ang iniisip ninyo at iniisip nila, hindi pareho siguro. Kasi ikaw, Nelson, Opo. Jen, ang iniisip mo, kailangan bago matapos yan, ay dapat lumitaw yung mga mastermind. Ayun na. Yes po. Kaya nga nag-imbestiga eh. Eh, yun ba yung gusto nila? Kaya ako tinatanong sa'yo. Ngayon, kung ayaw nila, yung iniisip mo, hindi nga nila alam kung paano ngayon ang gagawin nila. O, sinasagot ko lang yung tanong mo eh. Bakit parang naantala? Bakit ano ba? Saan ba tayo pupunta? Opo. Paano ba isasara ito? Oho. Hindi mo pwedeng isara yan nang wala kang naipalilitaw ng mga malalaking isda. Sa kauna-unahang araw pa na pagdinig dyan, sinabi ko na ang dapat na makita natin yung malalaking isda. Yes po. O ngayon, kung ikaw naman gusto mo lang sap-sap, o di, hinto mo na. O, kita nyo, mga kababayan, John Vic Rimulya, sana pinapanood mo si Marcoleta. Sabihan ba naman, malinis ang kamay ni Martin Romualdez. Malinis ang fingerprint, hindi makita kahit anong gawin ni Boying Rimulya at si John Vic Rimulya, hindi makita ang bakas ni Martin Romualdez. Bakit kaya, mga kababayan? Nakita sa Cabral Files, si Sandro, si FL Lisa, sasabihin ng Malacanang ng palasyo, nako, chismis yan. Hala ka. O yan, nabuljak kay ni Marcoleta ngayon. Lalo ang ombudsman ngayon, mga kababayan. Kaprat daw kasi, mga kababayan. Yun yung sabi, kabrad kasi. Kaya medyo gross neglect of duty na lang. Hindi na plunder. Malinis kasi at walang fingerprint ito. Nako, mga kababayan ko, mahusay. Sabi ni Marcoleta, ba't sap-sap lang ito? Di ba? Yung pasabog ni Saldico, hindi nila iniintindi, kailangan daw umuwi muna para magkaroon ng bala, magkaroon ng weight, yung naratibo. Hindi lang basta-basta sigaw ng sigaw, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Nako, chismis na naman yan. Sabi ng palasyo, nako po. Ganun. Diba? Hindi, Ang dami nang nagsasalita ngayon eh. Paano mo pauwiin si Saldico? wala na. Yun lang pag-uwi ni Saldico, malaking problema pa eh. Ayun na nga po. Wala na Paano rin- uuwi yun? Oho. At paano basta-basta uuwi yun nang hindi malalagay sa kapahamakan ng kanyang buhay? Oho. Ilang tao ang interesado sa kanya sa dami ng nalalaman niya. Totoo. Oh. Nagkasanga-sanga na yan. Meron pa sanang isang inaasahan natin na magsasalita na rin, pero wala na, hindi na makapagsasalita, Sen. Sino yan? Si Yuse Catalina Cabral. Kasi ang balita daw, bago nangyari yung sinasabi niya na, ewan ko lang, baka nabalitaan nyo na rin na plano na rin talaga niya magsalita at isabihin ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa flood control anomaly, Sen. Maaari, kasi noong ako ang chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi kasi may tatanong sa isang araw lang o sa isang pagdinig ang lahat ng dapat na itanong dahil sa napakarami ng area na makukover Yes po. Nung una siyang humarap, ang tinatanong ko lang sa kanya ay yung pamamaraan kung paano natutukoy yung paglalatag ng mga projects. Kaya nagsimula kami oho. doon sa kanilang mga
mga applications eh. Opo. Hindi ba? Meron siyang IMS, Oho. meron siyang PCMA, meron siyang MYPS, meron siyang Survey 123. Yan, opo. Ito yung ginagamit nilang mga applications para tukuyin, para i-monitor yung progress ng mga projects. Oho. So, ang sabi nila, eto kanya, may geotag dito, merong real time. Hanggang sa lumitaw, hindi pala po pwede yung real time sapagkat ang gumagawa lang ng pag-update ng mga projects ay yung mga project engineers na nasa baba. At pangkaraniwan, ang ginagamit lang pala nila, mga cellphone, doon- Okay. Pinipicturan. pinipicturan lang. Ngayon, napansin namin, ito ano rin nila sarili nilang admissions. Sa mga lugar na liblib, mahina ang cellphone, Oho. mahina ang signal, Opo. yung coordinate, Naapektuhan. nasisira din eh. Yung ano eh. Kaya pala, doon sa pag kumpara mo yung MYPS program Opo. at saka yung PCMA, mas Magkaiba. accurate yung PCMA eh. Aha. Ang naging discrepancy ng mga coordinates Oho. between 70 meters to 400 meters. Ang layo ah. Malaki. Ang Oo. layo. So hindi mo malalaman kung ilan talaga yung ghost projects. Eh. Oho. Doon pa lang nag-uumpisa. So hindi pa tapos doon pero halos yung mga ibang tanong naitanong ko na pero kokonti ang naisagot doon. Opo. Susunod na tanong, pupunta na ako doon sa mga proponents. Dito nagkahirap-hirap kasi nakialam na yung pumasok na ang DOJ. Oho. At nung pumasok ang DOJ, yun naman ang panahon na tanggal na ako. Kaya ang daming ang daming naging problema eh. Yung direksyon ko, napalitan, Na iba na ang gumamit na direksyon. ibang direksyon, iba naman ang tinukoy. So, kaya, ang hirap eh. Kasi kami po, mga pangkaraniwang mamamayan, ang kalam natin, isa lang ang direksyon. Para malaman ang katotohanan sa usaping ito. Kaya, ako naman sinabi ko, dapat isa lang ang direksyon natin. Opo. Lahat ng malalaking isda, Yun lahat ng talagang masterminds dito, tukuyin natin. Kaya minsan nasabi ko, ba't ba natin pinag-aawayan? Iisa naman ang gusto natin. Hindi ba isang gusto natin? Oho. Di ba matukoy natin kung sino may kagagawa nito? Kagaya na sinasabi nyo ngayon, Oho. namatay nga, nawala na si Yusek. Yusek Cabral. Cabral. At ang malungkot pa nga nito, ang kanyang kamatayan ngayon ay napupoliticize. Nagiging paksa ng iba't ibang Kawawa naman sapagkat sa atin ay pagka ganun na ang nangyari sa isang tao, Oho. ay mahinto na sapagkat tahimik na, wala na siya, di ba? Oho. Ang pinag-uusapan na lang ngayon dapat ng mga dapat o interesado na magamit pa yung nalalaman o mga dokumento o mga nasa pag-iingat niya, pag-usapan nila kung paanong yung mga dokumento, maaring nasa cellphone niya o maaring nasa computer niya, maisaalang-alang yung integridad nung laman. Kasi kung halimbawa, salitaan ng ganito, pero yung integrity, yung authenticity ng mga dokumento ay hindi naman nailagay sa ayos, Oho. wala tayong mapapala eh. Sayang. Oo nga po. Sayang, maraming matatalo doon. Maraming nalugi. Masasayang ang oras, maraming panahon. Lalong-lalo na yung mga mamamayan na naghahanap ng kasagutan. Oho. Sino ba yung mga malalaking isda na tinutukoy na nung umpisahan natin ang Blue Ribbon? Kahit kailan ngayon, maring hindi na natin matukoy sapagkat baka hindi na ilagay sa ayos yung integridad ng mga data. At ang totoo, kahit wala po si Yusek Cabral, pinagtatalunan ngayon yung Cabral Files. Dahil sa kayo na narinig ko, napanood ba? Kaya nga, kung walang Nagpa-press katapos ang con si Pum yan. pagtatalo, hindi maganda eh. Ayun. Ang sana ay huwag pagtalunan niya, malagay sana sa isang proseso na masinop, di ba? Oho. Ebidensya kasi yan Hindi siya dapat makukurap. Oho. Kapag nakurap yan, namanipula yan, lalong magkakagulo yan. Kasi maglalagay sila ng datos na hindi totoo para lang makaiwas si ganito, yung mga ganyan. Ayun. So, yan ang dilema natin ngayon. Oho. Kasi, Sayang na namatay na yung tao. Imbes na, kung talagang totoo yung sinasabi nyo, na balak niya nang magsalita, opo. sana nangyari yun.
Oho. Sana nakapagsalita siya. Ay, nako. Anyway, doon sa ating mga kababayan, ngayon ay oras ng paglalakbay. Kayo ho ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sasakyang pandagat, gaya po ng barko, roro, ferret, iba pa? Panoorin niyo po ang paalam. So yan mga kababayan ko. Nakita nyo naman. Matindi po ang paglilihis ng mga kawatan dito. Kita nyo. Sabi ni Senador Marcoleta, mga sapsap. Itong Cabral Files, sinasabi pa na chismis lang. Sabi ng Malacanang. Oh. Kayo na humusga, mga kababayan ko. Ano po ang marireact nyo po dito? Bakit hanggang ngayon, tila inililihis na ang tunay na nangyari? Nagyabang na naman si BBM. Sabi nung nakaraan, bago magpasko, makukulong na ang mga ito. Mga big fish daw. Oh. Anong nangyari? 25 na. 26 na. O ang nandyan lang sila, yung mga sapsap, sila Diskaya, sila Carly Diskaya, yung mga tolongges na taga DPWH. O nasaan yung mga malalaking pangalan na congressman? Wala. Nasaan yung mga binanggit ni Diskaya? O ni isa wala. O nandyan lahat sa Cabral Files, ang lalaki na mga insertion. O pati yung anak, yung asawa nandyan. O sasabihin, nako, chismis yan. O, kung umabot ka sa part ng video na ito, i-comment mo anong location ka, anong bansa ka, re-replyan kita at i-shoutout kita, re-replyan kita. Okay po, kabayan? Salamat po sa suporta nyo po. Suporta nyo kay The Wonders Philippines. Malapit na po tayong mag 300,000. Tuloy-tuloy lang tayo para maging 500,000 tayo this year. Okay po? Mabuhay. For transparency, for a better democracy, suportahan po natin ang Net25. Suportahan po natin ang mabuting senador na si Senador Marcoleta. Tulungan po natin na makamit ang hustisya, yung mga kawatan mapanagot, lalong-lalo na dito sa issue ni Cabral issue at itong flood control na ito, mga kawatan makulong. Okay po? Oh, BBM ha, yung pangako mo. Yung 20 pesos sa bigas, hanggang ngayon wala pa. Tapos yung pangako mo na naman, na bago magbagong taon, makulong na sila. Naku, abangan namin yan. Last mo na yan. Dami mo ng pangako, walang nangyari. Okay? Yan lamang po. Salamat.